Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday, March 4. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at ang minomonitor natin na bagyo na patuloy na nagbabantang lumapit sa bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing weather systems ang sabay na kumikilos sa bansa. Una ang Northeast Monsoon o amihan na mas ramdam sa extreme northern Luzon. Pangalawa ang easterlies na nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Kaya ang magiging pattern ng panahon natin ay magkakaiba ang character. Sa pinakahilagang mga isla, mas presko ang hangin at may mga light rains dahil sa amihan. Habang sa maraming lugar lalo na sa silangan at ilang bahagi ng Mindanao, mas aktibo ang pagbuo ng mga ulap-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies. Kahit wala tayong direktang bagyo sa kasalukuyan, hindi ibig sabihin ay kampante na dahil may mga lugar na pwedeng makaranas ng moderate to at times heavy rains at may posibilidad din ng severe thunderstorms na kayang magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Simulan natin sa mga lugar na mas mataas ang tsansa ng pagulan at thunderstorms dahil sa easterlies, particular ang Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms. Ang scattered rains, ibig sabihin hindi pare-pareho ang buhos sa buong maghapon at hindi rin sabay-sabay ang ulan sa lahat ng lugar. Pwedeng humina, pwedeng tumigil sandali, tapos biglang bubuhos ulit sa ibang oras. Pero kahit ganito, kapag ang isang thunderstorm cell ang tumama mismo sa inyong area, pwedeng maging malakas ang buhos sa maikling oras. Dahil ang ulan ay maaring moderate, hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides. Kung nakatira kayo sa low-lying areas o malapit sa ilog at sapa, bantayan ang bilis ng pagtaas ng tubig, lalo na kung sunod-sunod ang buhos. Kung nasa mga lugar naman na malapit sa bundok o elevated areas, mag-ingat sa posibleng pagguho ng lupa, lalo na kung matagal nang nababasa ang lupa at patuloy pang inuulan. Iwasan ang pagdaan sa mga kalsadang nasa gilid ng bundok kapag malakas ang ulan at kung kailangan talagang bumiyahe, planuhin ang ruta, iwasan ang mga kilalang landslide-prone na daan. Lumipat naman tayo sa extreme northern Luzon, particular sa Batanes at Babuyan Islands. Dito, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains, sanhi ng northeast monsoon. Ayon sa forecast, wala namang significant impact ang inaasahan. Ibig sabihin, mahihinang pag-ulan lang ito, mas parang ambon o panandali ang light rain, at hindi yung klase na magdudulot ng malalaking pagbaha. Pero kahit light rains, may practical na paalala pa rin. Dahil mga isla itong exposed sa hangin, mas ramdam ang bugso at lamig, kaya maghanda ng panangga sa ulan at malamig na hangin. Kung may biyahe sa dagat o kahit sa coastal roads, mag-ingat dahil pwedeng maging madulas ang daan. At pwedeng mag-iba ang kondisyon ng dagat kapag lumakas ang hangin, lalo na sa mga oras na mas aktibo ang bugso. Ngayon para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot ng easterlies. Dito mahalagang tandaan ang salitang isolated. Hindi ito nangangahulugan na mahina agad ang ulan, kundi hindi sabay-sabay ang pag-ulan sa lahat ng lugar. Pwedeng maaraw sa isang area, pero sa katabing area ay may biglang buhos. At kapag severe thunderstorm ang tumama, posible ang flash floods at landslides. Sa Metro Manila, mabilis magkaproblema sa baha lalo na sa mga lugar na barado ang drainage kaya maglaan ng extra time sa biyahe at iwasan ang flood-prone routes. Huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim dahil bukod sa panganib sa sasakyan, delikado rin ito sa kaligtasan. Sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar na may ilog at mga kalsadang nasa gilid ng bundok, maging alerto sa biglaang pagtaas ng tubig at sa mga palatandaan ng landslide. Kung mapapansin ninyong may tuloy-tuloy na buhos sa iisang lugar, mas tumataas ang chance na magkaroon ng mabilis na runoff at pag-akyat ng tubig, kaya mas mainam na umiwas sa mga daluyan at huwag magstay sa mga lugar na madaling bahain. Pumunta naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin na mula northeast. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.7 meters. Delikado ito
para sa maliliit na bangka at maging sa ilang sea travel, lalo na kung sasabay ang malalakas na bugso ng hangin. Kung nasa Batanes at Babuyan Islands kayo o sa iba pang bahagi ng extreme northern Luzon, iwasan ang unnecessary na paglayag at sumunod sa abiso ng lokal na autoridad. Kung kayo ay mangingisda, mas mainam na ipagpaliban muna ang pangingisda kapag lumalakas ang hangin at alon dahil ang moderate to rough seas ay mabilis maging panganib kahit sa sanay na sa dagat. Mas ligtas ang maagang pag-iingat kaysa mapilitang mag-rescue sa gitna ng masamang kondisyon. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula northeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Manageable ito sa karamihan ng oras, pero tandaan na malawak ang range. May mga baybayin na pwedeng mas maging maalon, lalo na kapag sumabay ang thunderstorms. Kaya kung may sea travel, maging maingat at i-check ang local advisories, lalo na kung maliit ang sasakyang pangdagat. Kahit slight to moderate ang nakalagay, kapag may thunderstorm cell sa malapit, pwedeng biglang mag-iba ang hangin at alon. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ganito rin ang paalala. Manageable sa karamihan ng lugar pero pwedeng lumala kapag may thunderstorm. Kaya bantayan ang pagbabago ng ulap at hangin bago bumiyahe sa dagat at iwasan ang paglayag kapag dumidilim ang ulap sa may karagatan dahil doon kadalasang nagsisimula ang biglaang pagtaas ng alon at pagbugso ng hangin. Ngayon, meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 23 degrees Celsius na naitala bandang 6 a.m. Ang maximum temperature naman ay 32.6 degrees Celsius na naitala bandang 2 p.m. Ibig sabihin, umiinit ng malakas sa tanghali at kapag umiinit, mas nagiging pabor ito sa pagbuo ng thunderstorms, lalo na kapag may easterlies na nagdadala ng moisture. Pagdating sa humidity, ang minimum relative humidity ay 55% na naitala bandang 12 p.m. at ang maximum relative humidity ay 85% na naitala bandang 8 a.m. Kaya mas mamasa-masa ang hangin sa umaga tapos bumababa sa tanghali. Pero kapag dumating ang ulan, tataas ulit ang halumigmig at mas lalagkit ang pakiramdam. Itong kombinasyon ng init at moisture ang isa sa dahilan kung bakit dapat handa sa biglaang buhos lalo na sa hapon. Sa latest tropical cyclone update, patuloy pa rin ang pagbabantay sa posibleng sistemang maaaring manggaling sa timog silangan ng bansa. Sa nakikitang senaryo, may mga model na nagpapakita na ang sistema ay papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa second week ng March. Pero sa ngayon, ang mas nakikitang direksyon ay hindi ito maglalandfall. Bagkus, kikilos ito pahilagang silangan pataas. Ibig sabihin posibleng dumaan sa sakop ng PAR pero mas mataas ang tsansang manatili sa karagatan at magre-recurve palayo sa kalupaan. Mahalagang punto rin na kahit hindi ito maglandfall, maaari pa rin nitong maimpluwensyahan ang mga weather system na umiiral sa bansa. Meaning pwedeng hilahin nito ang moisture at palakasin ang pag-ulan, kaya may posibilidad na magdala ito ng mas maraming pag-ulan lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga susunod na araw na mas dumadalas ang ulan sa eastern sections, isa ito sa mga posibleng dahilan kung magpapatuloy ang ganitong galaw. Patuloy po tayong tumutok at manatiling updated sa mga susunod na weather updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.